Nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Oras sa tuod ang sa ato na smart dishwashing paste. Bawat pahid, linis, sulit. Smart dishwashing. Tak, alas 8:30. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Gay 2. Sa straight to the point. Araw na buntag ang dini sa second portion sa ato programang Straight to the Point para kuman na adlaw Biyernes na sa 2 ng Mayo 2025. Og napuyo ra kagud ka adlaw sa dili pa na eleksyon. So, kutob na lamang sabit sa Jess na namayo ang kampanya ng tanan nato ng mga kandidato sa umabutay na May 12 local and national elections. Amo na tudo na gazod ang mga kalihukan sa katapusang adlaw na nini nato mga kandidato sa ilang mga pagpangampanya. Gani ang nabuhatan isab na Comelec. Way undang na sab sa ila preparasyon sa inin na umabutay na eleksyon kuman Mayo 12 o padazon ang ilang mga pag-deliver paghatod na ninin mga automated counting machines didoon sa mga kalungsuran dinhi sakop sa ato probinsya lakip na diyon sa Dinagata province. So ato na sayran na kumandra do ini kun dila masadop kutubra silom na adlaw ang pag-apod-apod na inin mga automated counting machines kay lain-lain man ang mga schedule nakahanay na inin mga schedule ng Comelec sa ilang mga trabahoon gikan ko man na adlaw hangtod na ini sa election day. So amo daon na kinahanglan na mahatod ang tanan na mga uno ra kay mga gamit na pang eleksyon ako man na Mayo 12. Og tagpaningkamutan nato na kuha na dugang na mga konfirmasyon na inigikan sa buhatan na Comelec na ato taga paningkamutan na makuhaan na linya isam para kay Attorney Canta para mga sayra nato ang ilang mga tagahimo kuman ang mga kalihukan sa preparasyon inin umabutay na eleksyon sa Mayo 12. Adlaw nga Lunes ang eleksyon og todo na. Grabe na gazud-an ng mga paningkamot nan inin ato ang mga kandidato na maabot ang tanan sa ila pagpangampanya sa ining katapusan ng mga adlaw kuman sa inin pagpangampanya nila. Ato na sayra na busy na ang mga supporters isab og mas visible kuman inin mga campaign materials, mga poster na inin ato mga kandidato na tagapahimutang kuman daghan ini namikit kay padumdum sa tanan ng mga butante na sila mga kandidato para dinhi magahatag na dugang na recall sa tanan ng mga inin butante para di sila kalimtan. So jay ato mga butante sab na sige sab arang naka busy sa paghuyat-huyat. Diyan iban di na gud mamanaw sa ila tagsa-tagsa ka mga panimayay kay naghuyat na diyan manuktok. Gamay-gamay ra na diyan manuktok dadon jagan dadon sa pirtahan. Tuyog apo na gud ini nan pizza G's sa nang pizza 11 inday sino'y taghuyatan. Dahil iban din una, hain namin na mo tagpaabot diyan ni nag-shout out din sa social media sa Facebook. Hain naman din mga manuktukay, mga mangay. Tapos datoy sab nagpost diha na ay salamat nakaabot na gud na mo tagpaabot. Uno kaha jaon ila tagpaabot. So dili gud malilong na jay gud nagpaabot ng mga tili-tili. Kay jaon ni gani didon nag-shout out didon sa inin social media, particular na sa Facebook, nagpabati na sila. Jaon ni mga nadawat gikan sa pipila ka mga kandidato. Samtang ang iban sa nagbagot-bot na sila waya pa makadawat. Amo jaon na nabilar sila ng humuyat usahay dugay mga tuyog kay matud pa basi jaoy manuktok sa ila tagsa ka mga panimayay. O gajay sa ato nabatian na jadto na tunay naglibot bisan tungang gabi sa una labi na doon sa isla na Siargao daghanan nato ang mga nabatian na mga istorya na pipilanan ini ang naghimo na anan ini na mga
libot bisan tungang gabi ja iban na nangampanya na nuktok bisan tungang gabi na. So house to house gazud og ini na mga aligasyon isab na abi gazud an vote buying. Amo sabi niya nato tagapaabot dito sa Comelec kun ja ubay gazud nagreklamo, ja ubay gazud ilan nasakpan kabahin na ini mga vote buying ang kay dinhi sa iba na parte sa nasod mo sabihin ni na mga nahimong senaryo kuman daghan ni mga nag-away-away na tungod lamang sa inin mga kantidad na nila mga nangadawat ay mga mulaong na grabe mas grabe ang vote buying kuman. Pero kung pangutan-on sabi mo na Comelec may gadud ila di way amo basihan na nini na mga reklamo kun dili sa gadud mo atubang sa sakto sa mo sangatan formal na kaso o complaint di doon sa buhatan ng Comelec para maaksyonan ini. So kung kutob ra kita sa baba kutob ra kita ini na mga jaon na di doon sa tapos way ebidensya nan di man gadud ini maaksyonan kay lisod sa ba na magpasangil na way mga ebidensya. Pero may sablagi mo tindog sanan mo reklamo nan formal personal dito sa Comelec. So pero bisan pa nan ini sumaya pa nan Commission on Election Officer Attorney Alvin Prandicanta na sila padadyo na nag-monitor o gani pwede ka nato magamit nato mga gadget o mga cellphone nato sa pagkuha na nini na matupa pag-report ang yung mga report kabahin na nini na dyan yung mga vote buying, vote selling kinahanglan na dyan yung ato mga ebidensya maggamit ni yung mga gadget yung mga cellphone, mobile phones para sa pagkuha yung mga hulagway para dyan yung sakto na report ebidensya ngadto na o pruiba sa ini na mga aligasyon. So ini ang may taga-padumdum sa ato na kinahanglan magbinantayon isaba kita pero dunganan ini ang buhatan ng PNP ang Philippine National Police isaba tudong sa pag ka-alerto nila heightened alert sila kuman sa ini nagkaduol na ng mga adlaw sa inin election day o gani an tanan taga-paymangnuan an kinahanglan isab na magbinantayon o alerto o labaw na nila mga hangyo kuman na ang tanan unta mabugnaon ang mga huna-huna isab para malikayan inin mga kagubot o labi na dyan mga supporters nato andidon mga leader na nato mga politiko o mga kandidato kay mura magudin na nato tinguha na inin matud pa makagawas nun kita sa ato katungod sa pagbuto pagpili kung sino ato ibuto subay sa ato mga matud pa kriteria na ato taga basihan pero ang hangyo sab na unta hindi na nato daw ipugos sa iban kung daon na gud ila mga nahimong desisyon kay daon na gud iban na grabe sab daon yung mga mohimo pa anan magpagkumbinsi pero unta tagaan nato ng katungod man ang tagsa-tagsa na mo pili o sino ila pilion sino ila iboto nan di na nato ipugos na mga suko kita na makig-away kay tagsa-tagsa kita daw ato katungod sa pagpili so napuyo ra kang gadto kaadlaw eleksyon na so ibanan ini matud pa jaon ay gadto ila na desisyonan kung sino ila iboto sino ila pilion sa ini na mga posisyon an iban sab jao pay nagduha-duha kung sino sab an ila iboto o waya pagadud maka decide ini napuyo ra kang kaadlaw sa dili pa na eleksyon hinuon amo gani na awhagon ang tanan na kinahanglan mamati balitaw kita o tan-awon ang mga qualifications sa ining tanan na mga ato mga kandidato para dinhi jaoy ato mahimong sumbanan isab kung uno an ato taga-tan-aw matud pa ato mga paagi sa pagpili para maka-desider kita ng sakto na pagpili sa angayan ng mga kandidato na ato ibutang sa ini na mga tagsa-tagsa ka posisyon. Alas 8:39 oras sa ato ng Philippine Charity Sweepstakes Office ko na PCSO. Ini na ato programa tagapagdisuhan isa pa sa ato ng unique maximum toothpaste o kumusta
marajaw na buntag sa tanan nato na mga suking ti paminaw na namati din sa ilang mga karadyuhan o transistor radio di doon sa Siargao sa 54 ka mga barangay sakop din sa ato syudad di doon sa Dinagat Province, Southern Leyte sa mga kalungsuran kutob sa mga buta sa ato Sibia sa may Agusan Sur, Agusan Norte ug Surigao del Sur. Tibuok Caraga region makasinati kuman na mauyanon usahay undang-undang sa mga pag-uyan usahay kalit sa mga pagbundak sa mga pag-uyan ini epekto sa LPA low pressure area samtang ang iba na bahin din sa Mindanao na kasinati isab gihapon na ini mga pag-uyan-uyan tungod sa easterlies o lakip na sa intertropical convergence zone. So mauyanon gazud nato adlong Biyernes although usahay sa mga pag-undang-undang labinaan na mga pag-uyan sa kapunon o kagabion. Amo zon daya-daya kamo nan ini na mga panagang sa ini na kalit-kalit na mga pagbundak na uyan labi na sa kapunon o kagabion. Sa ato pagpadadyon sa ato mga impormasyon sa nan balita ato na sayran isab na paklaro isab akuman anan Department of Education na ilan na tan-aw kuman an mga report ang kabahin na ini sa tagatawag na grabe ka ubos ang rating anan inin na ato Department of Education labi na sa ato mga tinunan sa high school ana jaoy kuyang sa an ibanan ini daghan paghapon na mga report na daghan ang mga nanggraduar na dili kun matud patanto na angkon an kay bayo lakip na ini an mga kuyang sa panabot. So ini amoy takda na himuan ng dugang na mga lakang lakip na niini ang mga taga-tinguha isab ang kumanan na DepEd Secretary Angara na hanapan na solusyon ini amo na mga report at tungod kay daghan ang mga daghan pabasa kadto ng mga tinun-an na dinhi sa Pilipinas na matawag nato na jaoy nanggraduar lamang sa high school na kuyang pagadud sa inin na kaybayo an iban gani maglisod pa sa pagbasa. So subay ini sa nahimong report isab ako man na bag-o na sobra sa 18 million ka mga high school graduates and matud pa functionally illiterate o mga may nagmaglisod sa pagbasa sa nan pagsabot. So taga-butyag ko man na Department of Education na an saad na tutukan nila sa ahensya sa an pagpadazaw pagadud sa tagtawag na functional literacy nan matag tinun-an nato sa dinhi sa Pilipinas labi na sa mga pampublikong eskwelahan. Dungan ini sa migawas man bag-o na mga resulta ng 2024 functional literacy survey na nagbutyag na sobra ba 18 million ka mga high school graduates. High school graduates 18 million gikan nang jaton na milabay na mga tuig gikan 2019 to 2024 ang kabahin sa matawag na functionally illiterate o jaton mga maglisod sa pagbasa o pagsabot sa ilatag basa o sumaya pa ng DepEd na dili nila tugutan na may mga kabataan gazud na maulahi sa pagbasa sa na pagsabot o sumaya pa sa resulta sa functional literacy highlight na ila tag himo gazud kuman an natutukan an inin pagtudlo an pagbasa sa nang pagsabot sa tanan nato ng mga tinun-an labi na ang mga high school pupils o high school students o tagsiguro ko man ang tanan na Filipino learner an functionally matawag na functionally literate o naghimo na kuman ang mga lakang ang DepEd para matubag ini na mga issue sa nan iandam ana ato mga kabataan para sa mas gwapo na kaugmaon nila. So inin mga daghan man inin matud pa paningkamot kuman sa DepEd pero subay lagi sa survey may gawas pagihapon na daghan pagihapon ato matud pa ma-illiterate sa functionally illiterate. Sumaya pa sa survey na mga may gadwar gikan na sa 2019 to 2024
na matawag na jaoy gazud iba na kuyang dili pa makasabot, ang iban sab dili makahilwa sa ila pagbasa. So amo ini ang mga pangutana na haman ini ibasol kung amo ini an resulta sa survey. Sa dunan ko doon 18 million ka mga graduate sa high school taglaong na functionally illiterate, maglisod pagbasa, maglisod sa pagpanabot nila o sa pagsabot. No. So iban din ha sa gani na elementary pupils pa arang na pangahilwas arang listo mang basa. Listo mang in English. Gabi pa nga swabe ini nato mga kabataan kuman ini sa elementarya. Kuman kay ang survey sa high school man na matawag na mga illiterate ang pangutana sino may basulon. Unoy haman ang nagkuyang ini sa mga teachers ba, sa DepEd ba o sa mga tinunan. Kay gani kuman kun ato gud tan-awon aron ka istrikto ini DepEd dili sila basta-basta ra lamang na maghimo ng mga kaliyukan na masubay sa ini na yung ting eskwela. Tagminusan gayang pag-intra ni nato mga kabataan sa mga extracurricular kunting eskwela para lagi dinhi matutukan gud ang ila academics. Pero bisan panan ini dako an pundo na taghatag sa DepEd matag tuig na budget nila pero ang epekto isab din sa mga kabataan matingaya kita. Kay di ba arang ang mga kakuyangon sa DepEd og tag hinay-hinay na taga-aksyonan ini pero uno kay rason sa ini na survey na daghan man baza gihapon ang migraduar sa high school na matawag nato na mga illiterate maglisod pagbasa, maglisod pagsabot. So ang pangutana ko man haiman ang problema o sinuman ang nabasulo na ato mga kabataan na nang graduar lamang sa high school na di pa mahibayo mo basa o dili mahibayo mo sabot. So hai ka ang problema hinuon tagapasalig ng DepEd na ila tutukan aksyonan ini kay sa ila sa habig di sila makatuo na muzaon na maggraduar lamang na dili mahibayo mo basa high school na gud di pa kaw hibayo gyapon basa di pa kaw gyapon hibayo mo sabot. Kay base man ini sa survey na tagapagawas og kuman waya man hinuan nila ini ipakilid na mga matud pa resulta sa survey og ila taga-tan-aw gud kuman kun hai ang problema og unoy angayan na aksyon na himuonan ini. Alas 8:48 na ikaduha na adlaw sa recruitment activity kuman na adlaw taghimo para sa inin trabaho sa gawas sa nasod. Ini ang detalye sa report ni Radyoman Jojo Ferrol. DXRS Radyoman Report. Tagtakda ipadadyon kumadlaw sa ikaduha na pagpahigayon nila sa special recruitment activity dinha na sa Livelihood Training and Productivity Center LTPC sa Barangay Luna. Ini partikular na sa kasudlan sa trabaho ng mga skilled workers ng mga Surigao noon para na sa nasud sa Ireland o United Kingdom. Sa nakuha na impormasyon kagahapon na muabot sa kapin 200 na ang nagpadayag sa ilan na interes para na sa pag-apply kagahapon. Ini partikular na sa paghimo ng recruitment activity sa koordinasyon isab sa Public Employment Skills and Development Office o PESDO. Sa naibawaan na ini na para na sa mga interesado na kundiin sa pagpanguna ng Caves Treasures Manpower and Construction Corporation. Ini partikular na sa matod pa ila isa ba taghanap ng mga skilled workers pareho na sa light mechanic, auto bus spray painter, auto bus electrician, bus body welder o fabrication, coach o bus body builder. Ini partikular na sa ila isa bataghimo na pagpan-recruit sa mga interesado. Lagip na isab an lain pang posisyon dito na sa United Kingdom na kundi naglangkob na sa industrial electrician,
spray painter and wood finisher, scaffolder, CNC operator, CNC machinist, auto or light vehicle mechanic, heavy vehicle mechanic, MIG o TIG welder, electrical instrumentation technician, mechanical fitter, welder fabricator, lagip na isab an auto mechanic, glazier, roofer, plumber, floor installer, trimmer, upholsterer, scaffolder, auto electrician, industrial electrician, maintenance electrician, project electrician, electrician technician, o carpenter. Tagatudlo na an ini na matud pa Manpower Services ang pinakapirmiro na higayon na pahigayon sa amo na special recruitment activity dito sa Surigao City. Ilabi na kay maarang ang mga nagpadayag na naila mga interes para makaangko ng trabaho para na sa gawas sa nasud. Inanidyo na Radyo Man Idol, Jojo Ferrol, Tatak, RMN. Straight to the point. Alas 8:50 na, padadong kamo na namati ang din sa RMN na DXRS Surigao 918 ang sa idyo mga radyo dial. Ina nato programa tagapalijuhan isa ba sa ato ng D3 Biofood Supplement na padadong nidyo na mapalit na andin sa tanan ng mga drugstores sa grocery stores sa din sa ato ang syudad sa na probinsya. Batasan na tuod nidyo ang pag-inom ng D3 Biofood Supplement kada adlaw para sa idyo igo-igo na resistensya sa idyo panglawas. Labi na kumana kalit-kalit mo suganan na grabe gazud kasakit na sa ato panit ug sa haisab mo uyan. So kinahanglan ligo na nato mga resistensya kontra na sa mga mutumaw na sakit sa ini na mga panahon. Og inom ng D3 Biofood Supplement kada adlaw. Salamat sab sa seed liniment oil sa Edwina sa Flower Shop, sa NPC Arcade dayan ng Matining Syudad, sa Jake Lou Food House Fast Food Chain and Catering Corporation na ay mga branches dito sa Dayan Narciso Jimena o dito sa Sabang Tres inin na syudad. Sa ato pagpadadyon nasa ato ang mga impormasyon nasa na nabalita ato na sayran na andam na musunod ang Department of Labor and Employment sa napuyo kaadlaw na pagbawal sa pagpanapod-apod ng tanan na klase ng mga tabang na ipatuman ng Commission on Elections ko na COMELEC. O sumaya pa sa Labor Secretary Bienvenido Laguesma, musunod ang DOLI sa ayuda ban, pero magpadadon ang nila paghatod ng mga social services sa kabahin na sa mga apektado sa nahitabuan na pagbutong sa bulkan na sayra na pondo kuman ang doli ng 2.2 bilyon ka pesos para sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers kung tupad program. So, magpadadon ini pero dili anay kuman kay ban pa, ang ayuda ban kuman, sugod kuman na adlaw hangtod na ini sa election day. Kabahin ini sa 2.5 billion pesos na pundo na taghatag kuman para sa Doli Integrated Livelihood Emergency Employment Program na tagamugna ng tupad sa Doli Integrated Livelihood Program. Nauna ng tagapadumduman na kuman ng COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang publiko na sa ayuda ban gikan kuman na adlaw hangtod na Mayo 12 o napuyo ka adlaw sa dili pa ang midterm election sa Mayo. Kabahin sa tagbutyag na ayuda amo an AX o ini na individuals o assistance to individuals in crisis situations o tupad for peace and ayuda para sa kapos ang kita ng ang kita program o AKAP. O ato na dumduman na dato na komentaryo sa ako na uno man lagi ma'am ana dato may nagpadapod na tag timing man anan aton milabay na simana. Ya pa man ato an ayuda ban 10 days man sugod kuman. Kung kagahapon dato pay nag-ayuda nan ya pa sila mabutang sa 10-day ayuda ban. Sugod gadyo kuman na adlaw hangtod na ini sa election day. Wayay tugutan na mag-apod-apod na yung mga AX, mga AKAP. Kay kun ako gadyo ini gikan sa election period dili unta ini galing lamang kay may lagi daan ini na pundo. Pero sa itagsakyan man gud sa inan ini nato mga politiko amo daw na inin sa bato mga kaigsuunan di sab nimo mapasol kay nangita man sab sila nan inin na matud pa kwarta para sa ilang mga panginahanglan sa ilang pamilya.
Pero kung imo tanawon unta magtujo man gado ini para sa mga naggalisod unta dili ini mahaluan an inin matud pa malambigit sa inin na politika o sa eleksyon nga ako man. Kay daghan ang nagreklamo na uno na tagpili ra na gipanhatagan og an iban waya may bayo na sa ubay payout na ni mga AX mga tupad og mga akap. Amo man kalibgan ng iban na uno man na tagpili raman. Good morning diha sa kay Sir Daryl Mondaya Tumbaga ng Department of Agrarian Reform Surigao del Norte Provincial Office. Hi Sir Daryl kay Nisay Kalimbo Pegoro. Good morning diha Say. Og ngadto kay Sinda Bertudaso. Oy, kumusta diha Sinda? Kumusta naman di doon sa Siargao? Arang na nidyo kabibo, Sinda Bertudaso, good morning sa ijo di doon. Hasmin Janeta Lariba, di doon sa Pampanga, shout out sa Yuson na family ma'am, salamat Karajaw, Jasmine Lariba. O ngadto kay Johanna Inuya Salgado, good morning, happy watching. Karajaw sab na pagpamati di doon sa kay Odette Adakay, namati kami kuman sa radyo na lang Ma'am Gay kay manglaba anay ko. Amoy nakagwapo balitaw. Kung dyan mo radyo. Importante ka ang radyo kay bisan unoy taghimo di doon nijo sa ijo panimayay. Mabati ra nijo gyapon kami. Nagyaw-yaw ako di doon sa ijo mga karadyohan. Makabati ka mo ng mga impormasyon sa nan balita. So salamat Karajaw Odita Dakay sa radyo samtang si Janan Laba. Salamat sa mga pag-greetings ma'am. Shout out sa mga taga-barangay Anumar. Uy, kumusta ka mo taga-barangay Anumar? Marajaw na buntag di doon sa ijo. Randy Santisa sa good morning. Jill sa Sibay Panya, marajaw na buntag. Vivian Magbunag Hamiero. Sinutuod sa itong mga sari-sari stores di doon sa kada barangay na interesado mahimong partner nato para sa ato sari-sari RMN na Surigao raffle promo. Magbutang kami na ng mga drop box di doon para doon ijo mga suki sa ijo mga sari-sari store adon ra kani panhuyog ang mga entry pohon sa pagsugod na inato raffle promo na diin hatod ini sa ato ng Nestle Corporation. So andam-andam kamo sa mga interesado ng mga sari-sari stores paabot lamang kamo na ijo intensyon kung gusto kamo pabutang nan ini mga drop box gikan sa RMN and DXRS para maka-intra kamo sa raffle promo. Kay jaoro bay sabba insentibo o gajay sa ijo cash prize kamo na mga sari-sari store owners kung diha mabunutan sa raffle ang mga entries gikan sa ijo sari-sari store diha naghuyog sa ijo og pwede kamo mudaog ng cash prize. So Vivian Magbunag Hamiero, mukari ka day hae ang address nimo kay para malista mabutangan kamo ng TARP pagsugod nato ng promo after election matud pa mamutang na kami ng mga raffle drop box sa ijo mga sari-sari store lakip na na mga tarpaulin og para sa masibya namo uno ang ijo mga sari-sari store diha hain na mga barangay kamo so dungan ini sa ato gikatakdaan na inin ato tagatawag na paraffle promo hatod sa ato na Nestle Philippines. So atang-atang kamo adoy panlabay zon mga empty wrappers ng mga Nestle products kay base amo zon maghatag sa ijo ng swerte may pera sa basura paglaom pa. Vivian Magbunag Hamiero, salamat Karajaw. Okay, asa ato pagpadadyon asa ato ang mga impormasyon nasa na balita ato isab na Siren na tungod nan ini na grabe kuman na mga disgrasya sa kadayanan amo gani na amping gazud kamo kay bagan nagka-grabe tungod sa grabe na mga sakyanan daghan pa yung mga malapaso ng mga drivers daghan pa yung mga karaan na way maintenance sa mga bus mga sakyanan daghan na mga epekto nan ini amo jaon na jaon mo resulta sa mga disgrasya may kalas ng mga kinabuhi og kumantag himuan na ng investigasyon na asanan may tubag na ang Land Transportation Franchising Regulatory Board kon LTFRB sa kamanduan ng Transportation Secretary Vince Dizon ang pamtangan ng preventive suspension and Solid North Transit Incorporated o Solid North dungan ini sa maduguon na karambula sa Subic Clark Tarlac Expressway nagikamatay ng 12 ka mga tao
kabahin sa mga nangamatay an num ka mga kabataan o jaoy 37 isab an mga samaron sa lantag daya jaon kuman sa mga tambayanan. Nakadawat isab ng taga 400,000 pesos na tabang gikan sa gobyerno ang mga nabiling pamilya na ini mga nangamatay na biktima. Base sa kapulisan na investigasyon, nakatuyog daw ang bus driver amo na nabangga ni ang mga nakapila na sakyanan sa toll gate. Pastilan. So lagi kuyang lagi ng tuyog. Either na kuyang sa pahuway, stress, tapos nag-drive. Ano ba ita mo lang gud na di lagi kung nakainom sab di pwede mag-drive. Labi na kay pampublikong sakyanan, pila in taon naka matud pa nagsalig, nagsakay, nag-commute ini mga pasahero. Kay pagtuon nila, luwas sila na makabot sa ilang mga destinasyon. Disgrasya naman ninoa. Amo ini na istrikto ko man ang LTFRB sa pag-inspeksyon sa na nagpadumdum sa mga bus company na tutukan ini na mga ilang mga sakyanan. Kay primero mulaong ra na nakawad-an ng control. Nawad-an kasagaran gadto mulaong nawad-an ng control basta makatuyog na gani, mabangga na gani mulaong nawad-an ng control. Okay, to the point. matod pa, tsao naman lagi. Na lingap naman kay di naman waya naman sa sakto na pamuot. Amo daw nang disgrasya. Labi na kung nakainom na nag-drive o kaha, kuyang sa tuyog, nakaidlip paglaong pas Tagalog. So, base sa kapulisan, sa ila investigasyon kuman mitumaw na nakatuyog, nakatagpilaw ba? Di ba diyan gani traffic karado, di ba maghunong man kamo daw tanan, mo standby ang mga sakyanan kay matud pa diha sa inin toll gate, nagtungod sa kadagan mga sakyanan di watud pa no prino sila, kay ini lagi dagan sakyanan, tapos magbayad daw sila diyan sa toll gate. So sa tanto siguro ini huyat-huyat kay dugay kay arang ka traffic, daghan ang sakyanan, nagpauway matud pa pijong-pijong ang driver na iton. Nakatagpilaw siya, nakatuyog. Riya siya may bayo na bangga na bada niya. Nakapila, gabi kadaghan ng mga sakyanan sa toll gate. O ini ang rason na jaoy nakalas na mga kinabuhi. So sa kakusog ng impact kay bus good, dako good in bus, gipambangga daton mga zatupay na bangga na inin 18-wheeler truck. So kung mubangga sa sa imo na 18-wheeler truck na ya gadud ka, tapos gamay mo sakyanan ato mga kotse, duha ka kotse, adi nga grabe gadud. Amo dato na kuman sayra na sobra sa 30 an sa maron na daya sa ospital samtang 12 ang namatay. Sa doon ang kangilngig na trahedya. Og ini amoy subli kuman na tagtutukan kay dili lamang dito sa Luzon ini nahitabo daghan ini mga nalambigit na mga bus, mga pampasayro ang bus na diin ko di gay mga huyog sa pangpang kay nakatuyog ang driver, nakainom ang driver, kapoy ang driver. Amo balitaw na sa unjaon balitaw mga bus matud pa kumantag sugyot na ini mga bus company dapat ang mga long distance, long trip o taglaong taas ang mga biyahe tagpila ka oras, puli-pulihan unta gadud jaon mga driver para masiguro na sila jaon sa sakto na pamuot sa ila pag-drive lakip na niini na matud pa makapahuway sab. Kay sino may tudili ka po yun kakapoy ba ini mga taas ang biyahe kung tagpila ka oras. Tapos kung amo lagi jaon kung kuyag ang mga tuyog. So ini amoy angayan na himuon ng mga lakang na kinahanglan pa palapdan ng LTFRB ng Department of Transportation ang paghatag ng mga pahimangno sa ining mga bus company. Kay dili lalim kadaghan ba gadto ini mag-commute ra. Tapos naka-antanan na isalig nato sa mga drivers, sa mga bus. Amo balitaw na usay mula kita na iampo gadto nato ini nato mga pampublikong pampasayroan ng mga sakyanan ini nato mga bus drivers, mga pampasayro ang mga pampublikong sakyanan ang mga drivers nan ini. Kay dili sa zone ini ila mga obligasyon sa ila mga pasahero.
amo daon na nakasalalay gud an inin magsakay-sakay ikaw na ni mga pampasayro ang sakyanan. Ato gud isalig ngadto sa mga driver kun adya naman inuad jud makatuyog to ng mga driver amo gani kamo mga drivers tagpay mangnuan gazud na kinahanglan gazud na baton kamo ng sakto na mga pahuway labi na kung taas ani izo mga biyahe kay pareha jaon na kada adlaw jay magsakay sa izo puno-puno permi jud izo mga bus o izo mga multicab tapos kasagaran na may taon ini mga yanong lungsurano na nanginabuhi mga estudyante tapos mga disgrasya ra ba tungod sa ijo pagpabaya sa ijo pagdrive so kuman taas ang kaso mga highway accident inin daghan inin mga motorista na nga bangga nga disgrasya mikalas na mga kinabuhi nakaangin sab sa iban ang iban tarong-tarong nagadulin taon pag matud pa pag-drive sa ilang mga sakyanan tapos banggaon ra sab sila na mga tulibagbag na mga utok ng mga driver. So amo ini an rason na kinahanglan palapdan tungod sa kadaghan na kuman kasiot na ato trapiko kun dili ignay way pasensya ini mga driver daghan gadoy ini magkarambulan dito sa kadayanan sa mga highway o sa mga provincial road. Kay amo ini ang sagad dili lamang siguro din sa Caraga daghan ini nato dungan pa rin usahay ini mga lubak-lubak na mga kadayanan na nakadugang nakakontribute na usahay gawa sa kasiot na jagan sa trapiko kaarang na mga sakyanan dao pay mga lubak-lubak na mga yaot na mga daya na inday uno na hangtod kuman ya mga dadzaw anan ato kagamhanan na uno na permi jaoy mga daot na mga labi na din sa national highway jaoy mga proyekto din hina pagyapon tapusa say kutubra sa pangubon ini mga tarong pa usay na mga konkreto na mga kadayanan tapos dili pan tapuson ang trabaho abta na lamang na ni mga bagyo o mga kalamidad pan samot na ino aka yaot ini nato national highway o kainin nato mga kadayanan so ini sab na problema dugang sab ini na makaamot nakakontribute isa sa mga factor na uno sa mga disgrasya dito sa kadayanan labi na kun way mga suga pagkagabi tapos pahuratoy rin kusog-kusog na yung mga pajagan ang mga drivers na di mag-ignay na zaon ba mga lubak-lubak na mga sakyanan o na mga dayan so kuman nakit-an gazod na an kasagaran una sa tanan jaong gazod sa mga driver nato sa mga pampasayro ang sakyanan kay an problema kay nakita sab gazod na jaoy gazod mga driver sab na matud pa abusado sa dili mag-ignay sa ila pagmaniho og ini ang rason na inin jaoy mga disgrasya gazod og an pinaka worst nan ini na may resulta sa mga naangin no kalas ng mga kinabuhi sa ilang mga pasahero o sa iban. Alas 9:07 na oras sa toda ang sa ato sa medyo ng kabubuton ng Red Horse Beer, Red Horse Super ang shot ng tropa. Ini nato programa tagapalusuhan ni Isaba sa ato ng iBerry o sa San Mig Light. Get into the light life with San Mig Light. Sa ato pagpadadyon sa ato mga impormasyon nasa na balita ato na sayran na mihimo isab akuman na dugang pa na mga pagtubag isaban ato kagamhanan sa ini na mga panginahanglanon kuman na pipila labi na sa ini mga kabahin na sa panglawas isab kuman na summer season o lakip na ni ini na jaoy isab mga sakit na mutumaw panahon na ini na mukalit na pag utro sa ato panahon so maya pa ng Department of Health na tagapay mangnuan kuman na tanan na kinahanglan mag-igmat sa ini na usahay kataasan ato temperatura tungod kay nagasugod na isa pag tumaw ini mga respiratory illnesses na sagad na may mutumaw sa ini na grabe ka paso
ang panahon o kalit isab ang mga pag-uyan. Taga butyag pa ang padadon kuman na taga himuan isab nga nan paymangno nan an publiko labi na sa Department of Health an tanan para dinhi malikayan ang mga motumaw na mga sakit kuman na summer season o dungan nan ini taga himuan isab anan dugang na mga paymangno kuman ang mga local government units na mga andam isab sa posible na pagtumaw na napagdagsang ng ini mga sakit na may kalambigitan sa kapaso ng ato panahon. Alas 9 na ang Bureau of Fire Protection subli na isab na nagapaymangno sa tanan labi na na publiko na kinahanglan ignay para malikayan ang mga sunog tungod sa kataas isab na insidente ng mga sunog na may tumaw kuman dinhi sa nasod. Nandiyaton milabay na adlaw isa na sab namatay tungod sa nahitabong nga sunog dito sa Visayas na gikamatay ng isa ka residente suyod mismo sa Ija Panimayay. Sumaya pa na tagatuan na jaoy nabiling nagsindi anan kandila an rason na uno na nasunog an sa naug daw an isa ka panimayay dito sa Visayas og tungod na ini ini amay tagatuan na rason sa pagkaug daw sa isa ka panimayay dito sa may Visayas. Taga butyag kuman ang Bureau of Fire Protection na padadyon ang mga pagpahimangno nila kuman sa tanan para malikayan inin mga insidente sa sunog og subli na taga-paymangnuan na publiko na sa tagsa-tagsa nato ka mga panimayay kinahanglan gazud kita na regular ang mga pag check up sa tanan na mga linya sa kuryente kay isab ini sa sagad na mga rason na sinugdanan ng mga sunog at mga karaan ng mga linya na usahay dili matud pa regular na matanaw o wayay maintenance lakip na ang mga nakasaksak na mga appliances o galabaw na ini mga nabidyaan sa mga altar na mga kandila o lakip din doon sa mga dirty kitchen na inin na mga LPG na mga hungaw. Ini ang sagad na nakitaan na rason sa inin mga motumaw na sunog. Gawas isab nan ini. Subli na nagapaymangno ngadto sa mga barangayano na likayan isab na paghaling-haling para dili mahitabo ang mga grass fire. Tungod kay dagan mga insidente isab din sa bahin sa nasod na may tumaw ang mga emerhensya sa sunog doon sa mga kabukiran tungod na sa inin mga grass fire na diin isa sa mga rason ang mga paghaling-haling anan mga baryohanon. Alas 9:11. Straight to the point. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambing nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusad ang blood sugar count tungod sa gihambing nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya. So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya nakuan yun nga nagyud say kausaban o kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply manana gyud kalainan nga nausab na gyud buspad to siya karon may na kayo. Taas din ang sugar sa mga asawa sa 11.7. Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na ang result. Uning baba. Baba na gikat mo ko diha. Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikominaw? Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila kapsul kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon. Unsa gani pangalan nato ma'am? Evangeline Cañete. Sa imong Bana Amado Cañete. Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na. Ginamak sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boses party list, boses ni Duterte sa Kongreso. Boses party list, numero 80 sa balota. This ad is paid for by friends of Bose's Party List. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alphabet agama na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Ingana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Gay Chew. Sa straight to the point. So kung kaganina na isgutan nato na ang pag-ibig fund, pwede na kita makabuyos na hangtod 90% na matud pa cash loan. Kung sa una lagi 80% kay tag-increase na Manila, kuman himuon na 90% dispindi sa imo contribution. So 90% dako-dako na. An ato makuha kung mag-cash loan kita diha, alakip na ini nato mga salary loan di doon sa pag-ibig fund. Dako na ini natabang sa mga pag-ibig fund members. O lakip na ni ini na tagpaubsa na sab an inin requirements. Kung sa una kinahanglan 24 months ana ini mo contribution adi serkaw maka-loan di doon sa pag-ibig. Ako man tagimo katunga ra kan isa kang katuig nimo na contribution pwede na kaw. Diyan na imo 12 months na contribution sa pag-ibig, pwede na ikaw maka-loan, maka-multipurpose loan. So, kuman, mas nakagwapo kuman, kay tagpatas-an na ang mahimo nimo na cash loan sa kinatibuk-an nimo na contribution 90% gikan sa 80% pwede na kaw maka-loan na 90% sa imo inin pundo didon sa pag-ibig fund. So dako ini na matud patabang isab sa mga miyembro sa pag-ibig fund. Samtang diari sa marajaw na balita sa Social Security System kon SSS ngadto na sa ilatanan ng mga miyembro. Ang Social Security System kon SSS magtanyag isabnan mas ubos kuman na loan interest sa mga miyembro na may guwapo na mga record.
Amo ini sa taga-anunsyo na Presidente Bongbong Marcos Jr. Dungan nan kasaulugan kagahapon sa Labor Day taga-anunsyo isab na Presidente Marcos Jr. na may tanyag kuman ang Social Security System kun SSS na mas ubsan ang interest sa mga miyembro ni ini na mag-apply ng loan sugod kuman Hunyo, sunod na buyan sa Hunyo. Sumaya pa ng Presidente Marcos na gikan 10% ang iubos na ini sa 8% ang interest para sa salary loan o 7% isa sa calamity loan ng mga miyembro na may gwapo na mga record. O naman pasabot ini mga limpyo ang record. Diyan ba diniyos ang pagbayad ng ilang mga monthly contribution ang ato na sa SSS o kaha nagbayad ng sakto matud patagbayaran gadto dan ilang mga loan sabdidon wayay matud pa wayay undang o kaha waya sila matud pa delayed sa ilang mga bayronon sa ilang mga loan so limpyo ang record kuman at gikan 10% ang tag-ubos na sa 8% ang interest para sa salary loan sa mga miyembro ng Social Security System so maradyaw gato ini na balita sa mga miyembro sa SSS so sugod sa Setyembre kuman na tuig palapdan pa ang pension loan program. Wow! Ang pension loan na program kundi pwede na isab mo utang na hangtod 150,000 ang mga surviving spouse o nabiling asawa baka ng mga namatay na pensioner. So ini amoy tag-anunsyo kuman na bag-o na presidente so maradyaw ini kuman na mga programa isama na nato Social Security System. So nagtanyag na kuman ang SSS ng mas ubos na loan interest sa mga miyembro na may gwapo, limpyo na mga record o sugod na inin buyan sa Hunyo kung kamo mag-loan salary loan ba diha ubos na ang interest. Iubos na inigikan sa 10%, dao na lamang ini sa 8%. Amo sa pag-ibig. Maradyaw ini na tabang isab ang ato na sa mga miyembro alabi na sa pribadong sektor. Amo magani na kinahanglan sab na ato siguruhon na an ato mga kontribusyon na tagkaltas sa kada sweldo nato kinahanglan gajud jadto matud pa makadto sa inin pag-ibig matud pa ma-remit na dito sa pag-ibig o sa SSS. Kay sa panahon na kita manginahanglanan ini ato lagod sa pinikwarta so kung manginahanglan kita sa mga emerhensya pwede nato ini magamit mag-loan kita dito sa pag-ibig o kaha sa SSS. Amo gani na ato tagawagan sabi ni nato mga employer sa pribadong sektor labi na kamo dito mga employer sa i-remit sab nan sakto i-remit sa sakto na oras ang mga tag-kaltas niyo sa ijo mga empleyado. Kay base mapareho ini sa iban dito na jain balita iban mga gwardiya dito mga private employees na magreklamo ang ato sa ilang mga employer o sa mudangup sa doli kay ang tagkaltas nila pila ka buyan pila ka tuig nila na kontribusyon waya ba sa i-remit waya ba sa i-remit dito sa inin amo na mga ahensya for example sa SSS daghan ini sa una mga reklamo sa mga employer gajud na sige ra lamang sila pa dato sige ra lamang agu-agu ra nila mga empleyado paningkamot tapos permikaltasan kada buyan nan ini na mga contribution tapos baga dili ni i remit sa isab iban ana ya nila ipamiyembro sa SSS nila mga empleyado. So, kuman ini tag-monitor naman ini sa SSS. Grabe sa ilang mga programa kuman information dissemination na kinahanglan kasi yung mga employer sa pribadong sektor ila i-enroll ngadto na pagka-miyembro ang ilang mga empleyado para sa karadyawan makabenepisyo ni ini ang nato mga empleyado sa panahon na sila nanginahanglan. Pero say magsakit sab ang buot na yung pipila nato ka mga empleyado kay makurat na lamang sila pagkadto nila bis mag-loan na sila plano na nila gabi na nila ka excited na maka-loan sila
dito sa Pag-ibig o kahan dito sa SSS, may bazay remit na nila mga employer. Among balitaw sa iba na napasakaan, tag-reklamo ini ng mga employer, kay pila ba sa katuig na waya nila i-remit ang ilang mga kontribusyon ng ilang mga empleyado. So, yara ka mo kilati. Grabe yung tao na paningkamot ng mga empleyado, nag-antos na, grabe ka, dako ang kaltas kada buyan, tapos ba di medyo i-remit daw ng ilang mga kwarta dito sa SSS. So, ini amoy ato lamang padumdum, labi na kuman, kay tagatagan kuman na dugang na matud pa dugang na benepisyo ang mga miyembro ng Pag-ibig Fund asan sa SSS. Unta kamo sa mga empleyado, siguro sa gadud nito na may mag-monitor kamo na niyo mga kontribusyon para may bawaan niyo sana mapadali niyo na mapaybayon niyo mga employer. Sana ma-aware sila na ay nag-monitor ba ini i-remit kadud nato ini kay ini na mga empleyado ra bagadud na sigurista. Kinahanglan ko dun na i-remit ini kay basi mag-loan ini sila maggamit sa ila contribution. So may katungod kamo mga empleyado natanaw na niyo mga record dun sa SSS sa Pag-ibig. Kinahanglan regular ani ijo pag-check kung ani ijo mga remittance, ani ijo mga contribution na remit bagadud sa ini na mga ahensya. Kay para sa isab na mahatagan ng aksyon sa mga hitong na ahensya kung inkaso mahibawaan na waya ba ma-remit ang ijo mga contribution. Alas 9:25 na o taod-taod ijo na mabati ang ijo mga paborito na mga drama kuman na taod-taod ang gikan na sa pagtatapos sa inato programa hangtod ini makaduyom ang ijo mga paborito na mga drama dinhi sa 918 kHz sa RMN na DXRS Surigao 918 sa ijo AM band o kung gusto niyo ng mga huni o awit niyo pamatian dito sa 94.1 IFM Surigao. Unsa pa yan, sir? Matik 94.1 IFM Surigao. Good morning kay Susan Prolo Odvina, happy watching kay Fakturan Marilyn, kay Evans Izia Aklo. Amaradyo na pagpamati isama sa ila ni Arnie Stiraldino update vlog dito sa may San Francisco awon kumusta na kamo? Salamat sa pagbasa Ma'am Gayway sa Payan Minda Casila Pingos watching from Masgad, Malimuno, Surigao del Norte. Kumusta ka mo taga Malimuno? Kay Vivian Magbuna Gamiero, maradyaw na pagpamati. Okay, dinhi na tapos sa saban nato ang panag-iban sa ato programang Straight to the Point para kuman na adlaw Biyernes na pitsa 2 Mayo 2025. Napuyo na kang gadzud kaadlaw. Eleksyon na inaot na nakahinahinay na kamo dito paglista naninin ijo mga ibuto isuyat sa baluta kuman Mayo 12 kunya pagani ala sige pamati lamang ani kamo basa-basa sab kamo anan mga qualification nan ini ngayan bagad ka ini na mga kandidato na ibutang sa ini namo na mga posisyon na ilatag kandidatuhan so kinahanglan na jawi ato maradyaw sa na pag-research sa pagtanaw sa mga background dan ini na mga kandidato dili unta kita matud pa madaya sa mga tinaginting na mga kwarta kuman at panahatag inin mga kandidato nato unta batunan ato kriteria na diin nakasunod nakasubay sa sakto na mga kwalifikasyon nan inin ato mga kandidato labaw na sa tanan pilian mga sincero na mga kandidato na dili kun mga kurakot paglaong pa wayay mayaot na mga record amo man ini gud na pinaka-importante na anta na magadayan na tinuod na panerbisyo didon kun galing sila na makaingkod didon sa posisyon so kuman jaon lamang napuyo ka adlaw sa dili pan eleksyon unta jaon na ijo mga listahan isa sa balitaw sa mga tag-butchag ng comedy na kinahanglan sab na para din nato makalimtan sa ni ato iboto kuhaon na daan nato ini nato mga gawas sa ato mga precinct number kung hain ng mga tunghaan kita mo kadto sa adlaw ng eleksyon jawi ato gud listahan na ninin sinoy ato iboto gikan sa mga senador na 12 na kabuok na ato pilion sa congressman sa gobernador, vice gobernador, mayor, vice mayor lakip na ng mga konsehalis o mga board members jawi ato gud ini lista
Kay sa ba kalimtunon kita, hanap-hanap sa kadaghanan mga ngayan, makalimot kita. Tapos tungod kay way ato lista paggawas nato sa presinto, amo pa nato madumduman, aruya man ako ato ibuto to nako amigo. Kay waya man lagi maglista, so mas gwapo ka doon sa ato lista. Sana na early voting para sa mga priority group, pareho na nini nato mga senior citizen, mga PWDs, mga ini nato mga kabdos. Kamo an una prioridad kamo kay mag-abri na mga presinto alas 5 ngadto na alas 7 para sa izo kamo paunahon pagpasuyod sanan pabutuhon. Iba na ang mga nag-escort sa izo pwede sa makabutar. Pero ang regular voting hour kadyon alas 7 ngadto na alas 7 sa gabi. So amo na nato mga padumdum sa inin matud pa nabiling adlaw sa inin nato mga pagpangandam napuyo ka adlaw sa dili pa na eleksyon. Kay iba na ko diri sa control JO Bataan o nanukad isa ba din sa may transmitter site sa Barangay Sabang si Perly Fernandez, ako si Radyoman Gaydol Fuchu. Salamat karadyaw sa izo pagpamati. Straight to the point. Ito ang DXRS